Normal na sa holiday break, sila pinagid sa bulan sang Disyembre, nga madamo ang nagabakasyon. Ang iba naman, nagapauli sa mga probinsya para magselebrar sang Pasko kag bagong tuig upod sa ilang mga pamilya. Kag isa sa mga nagapanguna nga transportasyon sang pumuluyo amo ang mga barko kag iban pa nga mga sakayan pang dagat. Sa pagdamo sa mga magabiyahe sa palabuton nga inadlaw, ang pagpanghanda sang Philippine Coast Guard, tutukan ta sa spotlight. Sa sining nga matinion, makaupod ta ang Deputy Head for Administration sa Coast Guard Iloilo Station, si Ma'am Christian Van Angela Baaco. Good morning, Ma'am, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Sir John. Ma'am, kamusta na po ang security preparations ng PCG sa mga ports ngayong expected ang pagbabakasyon ng marami nating mga kababayan dahil nga sa mahabang holiday breaks? Sir, as we have said, it's Yuletide season and expected po natin ang influx of passengers compared to the average during regular days. So yung paghahanda po ng Philippine Coast Guard para po masigurado yung kaayusan, kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan ay nagawa na po natin. Isa po sa mga ating nagawa ay ang paglagay ng malasakit help desk at passenger assistance centers kung saan ating mga Coast Guard duty personnel ay naroroon upang magbigay ng seguridad at assistance sa ating mga kababayan. Sumunod po dyan ay yung mas pinaigting na pagsasagawa ng vessel safety enforcement inspections at emergency readiness evaluation sa ating mga watercrafts upang may sigurado ng ating mga sinasakyan tulad ng mga ro-ro vessels, passenger boats at modernized boats ay seaworthy at sumusunod po sa pamantayang pangkaligtasan na batay sa regulasyon na pinapatupad ng Philippine Coast Guard at Marina. To add to that, meron din po tayong isinasagawang pre-departure inspections para na masigurado na ang bawat biyahe po ay dokumentado at sumusunod po sa mga panuntunan at checklist na kinakailangan po upang makapaglayad ng wasto at maayos. That's good to hear, ma'am. No, tungkol naman po sa nangyaring pambobomba dun sa Marawi City, may dapat po bang ikabahalang ating mga biyahero dito sa Western Visayas pagdating naman po sa safety ng kanilang biyahe? Sir John, in regards to that matter, no, we are on heightened alert. We have deployed K9 units at sea marshals po aboard vessels during voyage. So rest assured that necessary measures are being undertaken para po sa kaligtasan ng ating mga kababayang biyahero. Sa mga pasahero naman po, ma'am, ng sea crafts na may concern o reklamo sa safety measures na ipinapatupad na kanilang mga shipping line or ng mga tripulante ng mga barko at mga motorbangka, saan po ba sila pwedeng lumapit? Sa lahat po ng ating mga biyahero, kung meron po tayong katanungan or concerns, maaari po nating lapitan yung ating mga duty sa pamamagitan po ng mga malasakit help desk at passenger assistance centers na na-establish po sa ating mga ports. They will assist you accordingly. Ma'am, sa pagsakay naman po sa ating mga seacraft, ano po ba ang mga ipinagbabawal na dapat malaman ng ating mga pasahero? Sa ating publiko, no, ipinapaalala po natin na mahigpit po ang pinagbabawal ang pagdadala ng kutsilyo, bladed weapons at iba pa pong mga bagay na pwede or maaaring gamitin panlaban or armas laban kanino man. Restricted naman po yung mga hazardous items or materials na maituturing tulad ng mga flammable liquids at mga toxic materials. To add to that po, yung mga toy gun replicas, restricted din po. Hoping for a safe and merry holiday sa tulong po ng PCG. Maraming salamat, ma'am. God bless. Thank you din po, sir. God bless as well. Happy holidays.